Ayun, tatlo ho. O, isa, tatlo. O, average po nun eh, dalawa. So, kapatid, bigyan mo sila ng dalawang awitin na sila ay may inspire. Palakpakan po natin si kapatid na Magno. Bago po ang lahat, ako ay bumabati ng magandang umaga sa gabing ito. Ako po ay tinawag dito upang mag-alay ng awit. Una sa ating banal na espiritu, sa katauhan po ng ating mahal na Apo, Apo Kunching. Muli po, inyaalay ko sa ating lahat ng aking awit na ito. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi, lumulungkot, hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Babalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi, lumulungkot, hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Salamat po, maraming pong salamat, maraming pong salamat. Kay ganda ng buhay kung tayo'y magmamahalan sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay kang patnubay, sa piling mo'y taglay. Tanglaw ka ng aming buhay, sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Maraming pong salamat. Salamat po. Thank you very much po, kapatid na Magno. Habang tumatagal po, lalo pong gumagaling si kapatid na Magno. Hindi na po niya nakakalimutan ang lyrics ngayon, kaya po talagang laki na po ang pinagbago. Palakpakan po natin. Since ako po ay wala pong hawak na papel na listahan ng magbabahagi, so
paswertihan po ngayong gabi, no? Kung sino po yung... siguro bigyan ko na lang ho ng tsansa. Yung pong merong nais na ibahagi, pwede hong magtaas ng kamay. Dito ho sa side na to, unahin ko lang po dito. Ano po? Palagay ko baka sakali. Meron ho bang gusto magbahagi dyan sa side po na yan? Magtaas na daw po kayo, sabi ng mahal na apo. Sa akin po kayo tumingin, wag po dyan sa baba. Wala po ako dyan. Ako po yung nasa harap. Okay. Talaga pong masyadong seryoso sila. Bibigyan ko pa ho kayo ng isang tsansa. Meron po bang gusto magtaas ng kamay dyan? Baka ho mapanaginipan nyo pa yan, sabihin nyo na ho ngayon. Mukhang wala po, ano, okay. Dito po sa side na to, di sila naman po, itong side naman po na to, doon naman po lahat nakatingin sa taas. Yung side na to, kanina, puro sa baba nakatingin, since ayaw nilang gayahin, sila doon naman sa taas tumingin. So, ibig sabihin po ay maaaring nahihiya. Sisilip lang po ako doon sa labas, titingin lang po ako dito sa labas. Yung una kong tumayo sa upuan ay... makakakilala ko pala to eh. Sila Chang, sila... Atsa. Mga nakayuko po ang mga caps na kakilala ko. Sino po ba dyan? Doon sa may gilid ho. Saan na ba yun? Mga nawala na. Okay. Dahil po wala pong nagtaas ng kamay, tatawag na lang po ako. Okay po ba yan? Itaas po ang kamay ng okay. Wala talaga. Diyos ko po. Ang hirap naman ito. Sino kaya ang mapalad? Ang hindi po tumitingin sa akin ay mas malamang po sa matawag. Kasi pinakikiramdaman niya, malamang ako tatawagin. Nako, biglang dumami po yung titingin, no? Okay. Yun po medyo seryoso, yun ho ang matawag. Nakatawa naman ngayon, no? Aba. Kung wala po talaga, siguro po, panahon na para tawagin ko si Mother. Si Mother Marisa. Palakpakan po natin si Mother. Salamat po, Ama. Muli sa oras na ito ay pinahintulot mo na muling maghayag na iyong kabutihan na sa dako mong banal ay aming pinagsasalu-saluhan sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin na iyong binigay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Nagtatawanan po kami kanina sa gilid na si kapatid na Jojo, bibigyan ng chance ang lahat niyan. Subalit walang nagtaas. Alam niyo po ba, habang nakikinig po ako kanina sa homily ng ating pari, pinagmasdan ko po ang kapaligirang ito. Tayong lahat po, maging kayo, maaari kayong magtanong sa mga sarili nyo. Sa una nyo po bang buhay, sa hinagap nyo po ba'y dumatal na tayong lahat ay matipon sa dakong ito? Hindi po, di ba? At sa akin pong pagninilay, yan po ay isang patutuo na sa dakong ito ang Diyos ang tumipon sa atin. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Nasabi ko nga po habang kanina nasa taas kami, si kapatid na Merna ay namamalansya ng sutana. At habang pinagmamasdan po namin siya, nagbilang po kami ng mga edad. Kasama si Mami Beth. At kaming tatlo po. At ang sabi po nila sa akin, Mother, mas hamak naman mas matanda ako sa'yo. Sabi naman po ni kapatid na Merna, ganun din ako. Ilang taon ka na ba? Sabi ko, mas bata ako sa inyo, sabi ko sa kanila. Subalit wala ba kayo napansin? Kahit matanda ang sinuman, kapag ang Diyos ang naghari, pantay lang ang pakiramdam. Amen po ba yun? Walang matanda, walang bata. Sapagkat sa dakong ito, sabi ko nga kay Madam Beth,
pinaplansya ang kasuotan ng ating Panginoon sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching. Sa hinagap din niya, hindi niya pinangarap na matutungo siya sa dakong ito. At habang kanina po ay binabasa po yung homily po kanina, naisip ko na ito ay isang palatandaan na tayong lahat, maging ikaw, kayo, ako, sa hinagap natin hindi dumaan na sa dakong ito matitipon tayo. At yan ang isang palatandaan na ang Diyos ang lumingap po sa atin sa iba't ibang paraan na sa dakong ito tayo ay masilid. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa madaling salita po, sadyang kay buti ng Diyos sapagkat sa bawat araw, walang makalilirip ng kagalakan ng bawat isa kundi ang Diyos. Kaya habang sa bawat araw na nabubuhay po kami sa dakong ito, lalo po higit namin nararamdaman ang paglingap ng Diyos doon sa paraan na hindi namin kaya bilang tao, subalit natatapos po ang araw na hindi kahit hindi ka magsalita, titig lang na mararamdaman mo, nag-uusap na ang puso nyo sa pamamagitan ng mata. Amen po ba yun? Sa madaling salita, hindi kayang hulihin ng mata kung ano yung nararamdaman mo kahit nakatitig ka, kundi ang humuhuli ng nararamdaman mo ay ang puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, sadyang ang papuri at parangal sa Ama ay walang katapusan sa bawat araw na ibinabalik po namin sa Kanya. Sapagkat, syempre po, sa aking pagninilay ko ang mahal na Apo po ay hindi rin po tumanggap at nagpakababa sa Diyos. Maging kami sa oras na ito, hindi rin namin alam kung nasaan kami. Tayong lahat. At hindi po namin mapapadapo ang aming sarili sa dakong ito kung walang isang ginamit. At maging kayo rin po. At hindi rin po namin kayo makikilala na sa oras na ito, ang padlaba po ng bawat isa, hindi man po tayo magkakadugo sa laman, subalit dahil sa Espiritu, ang nananalaytay po sa atin ay ang dugo ni Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya yun po yung mga palatandaan na ano bang pakialam pag nakita mo si kapatid na Myrna na kahit sabi nga niya, Mami, wala akong ngipin, halata na ako'y matanda na. Subalit sabi ko, alam mo, kahit wala kang ngipin, ang ganda mo pa rin. Si Mami Beth, habang kanina kahit nakaganyan po si Mami Beth, pag mamasdan mo siya, relax na relax din po siya. At ang sino man sa inyo, sa ating lahat po, kung atin pong nanamnamin, sa palagay niyo po ba kung magbabalik tanaw tayo at hindi tayo hinango ng Diyos sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, ano kaya ang itsura natin ngayon? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, yun po yung mga pagninilay na simple lang, na kapag ibinigay ng Diyos ang kasagutan, alam mong siya ang gumawa para sa buhay mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kagaya po ngayon, sabi ko nga po, sabi ni kapatid na Emma, sadyang napakabuti po talaga ng Diyos. Mother, mamamalingki tayo bukas? Oh, anak, maaga tayo bukas. Bukas walang choir, sabi ko sa kanya. Simple lang yung igagayak natin, yung kasya sa ating lahat. Subalit yun ay plano lang po ng tao. Isipin niyo pong katabi ko lang si Apo Kunching. May lumapit sa akin na may birthday bukas. Di yung simple na gusto ng tao, binigay na marangyan ng Diyos dahil alam niya ang Diyos na kami nakukontento sa simple lang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya isang pahiwatig po talaga na ang Diyos ang kumikilos sa dakong ito. Na ang nais ko pong ipaabot sa inyo sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, kung sa tuwing nagdinilay po kami mga alagad at pagkakasama, ang kaloob po sa aming mahal na Apo Kunching ay walang makapapantay. Kaya ko po ito masasambit sa inyo, sapagkat ang ginagampanan ng ating mahal na Apo Kunching ay hindi magagampanan ng sino man. Kaya sa bawat araw, kung paano po siyang minamahal ng Diyos na pinadadama sa puso ko at sa sino man sa inyo, yun po ay hindi kaparaanan na bilang isang tao ang dumama at nagpadama sa inyo. Kundi dahil ang naramdaman po natin, ang ating mahal na Apo ay pag-aari ng ating Panginoon, nakita niyo po na wala na siyang pagkakataon para sa sarili niya, para apuhapin pa ang lahat. Kaya sa dakong ito, kung paano ating mahal na Apo Kunching ay minamahal ng mga tao,
na hindi hiningi ng kapwa-tao, kundi ang Diyos ang nagpadama, alam po natin na ang Diyos ang gumagamit sa bawat isa upang ibigay ang pagmamahal sa ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba yun? Ganyan po, mga kapatid, ang pagkilos sa dakong ito, na sa bawat araw, sabi ko nga po, pag pinagmamasdan ko sila kapatid na Jojo, si kapatid na Mario, yung mga kapatid po natin sadyang hindi natin masasabi, sila po may mga salapi po sila. May mga kuya cups po tayo na may mga pinag-aralan, may mga kuya cups po tayo na may mga salapi, may buhay po, may mga kabuhayan po sila. Na bilang sa Espiritu, may ipagmamalaki mo, nakasama po sa dakong ito. At may mga alagad din po tayo ng mga professionals. May mga tagasunod naman po na hindi payak ang buhay. Hindi po yan isang pagmamayabang, kundi dahil sa Espiritu Santo at sa katauhan ating mahal na Apo Kunching, isipin niyo po, ano man ang antas ng buhay ng bawat isa. Bakit? Dahil sa isang pandamang mainam, nagmamahalan tayong lahat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Walang magsasabi sa'yo pag lumapit ka sa isang may salapi, walang magsasabi sa'yo sa dakong ito na ayoko sa'yo, wala kang salapi. Wala po. Kundi kapag ang puso ang nangusap, sa bawat isa may salapi man siya o wala, magiging pantay pa rin ang pandama mo. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yung ipinahayag ko po sa inyo ay isang patutuo ng ating Panginoon na siya po yung lumingap sa atin sa dakong ito. At kung paano po tayong lahat ay inakay sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, alam ko po na ang bawat puso ninyo ay may tatak na rin po si God sa puso nyo. Amen po ba yun? Na sabi nga ni Mami Beth kanina, alam mo Mother, pag nilayan mo yung mga kasama nating alagad, maging ang mga cups na inakay sa dakong ito, maging mga tagasunod. Diba? Kung pagmamasdan mo ako, napakamaldita ko. Si kapatid na Myrna, ganun din. Sa unang buhay, marami tayong mga nakaraan na mga pag-uugali na hindi marapat. Subalit sa kabila po nung hindi karapat-dapat na yun, mayroong katangian pa rin si God na nadama sa'yo, na dapat kanyang mahalin. Kaya sa kabila ng kaukulan na sa paningin ng tao, suplada ka, mataray ka, pero inakay ka pa rin ng Diyos sa dakong ito para malikom ka. Amen po ba yun? Nakuha niyo po ba? So ibig sabihin po, walang makahahatol kung sino ka pa. Kundi sa dakong ito, sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching, binigyan tayo ng chance ni God para maramdaman natin ang tunay niyang pagmamahal. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? So ano po ang balik nun? Sa madaling salita, tayo po inaakay dito para mahalin tayo ni God. So kaya tayo naririto para mahalin din natin si God. Amen? Kaya sa pagkakataong ito po ang iwanan ko po sa inyo. Sa dakong ito, napakarami pong pagpapala at biyaya na ibinaba ang ating Panginoon. At sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, kung panghahawakan lang po natin ang bawat salita nating Diyos, sa kanyang katauhan, bawat salita po niya, kapag ikaw ay magiging matapat, lahat ng yun ay kaganapan. At kung ikaw naman ay naghihintay at hindi mo pa natatanggap, alalahanin mo kung paano ang pinakamaliit na bagay na pinagalakan ng Diyos. Na ibig sabihin, hindi man yung malaki na hinihingi mo, hindi pa niya ibinibigay, subalit yung maliit ay inuna niyang binigay, ibig sabihin, hindi ka pa rin nabasyo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito lang po iwanan ko sa inyo. Ang dakong ito'y kalugod-lugod, ang dakong ito'y kasaya-saya. Nasabi nga ni Father, at kanina po yung bahagi ng ating mahal na Apo Kunching, kanina po binaybay po niya ang mga pag-uugali ng tao, kung sino yung pinaghaharian ng Espiritu at pinaghaharian ng kalaban. Kaya kung andito po kayo kaninang tanghali at ngayon po sa homily, kung inyo pong pinagsama at ngayon po, ngayong gabi, sa huling hain ng ating Panginoon, sigurado po mararamdaman nyo ng ating Panginoon ay punong-puno ng kabusugan, punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng kagalakan, at ang papurit parangal ay binabalik namin sa Kanya sapagkat may isang kinalugdan ng ating mahal na Apo Kunching na kailanman ay hindi naging talusira. Ang pagpapakababa ay ibinigay sa ating Ama upang hindi lang siya makinabang, kundi tayong lahat. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Maraming salamat po, Mother. Lahat po ay inaanyayahang tumayo at awitin po natin.